Diyos ako'y laging magpupuri. O kay sarap ng tubig na mula sa Diyos, lakas kagalakay na tamasa, buwalhati pagpapalay naranasan, kaya purihin ang pangalan niya. Doon sa bukal ng tubig ng buhay, uhaw ko'y napawi, ngayon ay may ngiti. Doon sa bukal ng tubig ng buhay, sa Diyos ako'y laging magpupuri. Kaibigan kung ikaw ngayon ay lalapit sa paanyaya ni Jesucristo, ang sala mo at uhaw ay mapapawi, tiyak magbabago ang buhay mo. Doon sa bukal ng tubig ng buhay, uhaw ko'y napawi, ngayon ay may ngiti. Doon sa bukal ng tubig ng buhay, sa Diyos ako'y laging magpupuri. Doon sa bukal ng tubig ng buhay, uhaw ko'y napawi, ngayon ay may ngiti. Doon sa bukal ng tubig ng buhay, sa Diyos ako'y laging magpupuri. Sa Diyos ako'y laging magpupuri. Sa Diyos ako'y laging magpupuri. Sa lupain dun sa bukal ng tubig ng buhay, uhaw ko'y napawi, ngayon ay may ngiti. Dun sa bukal ng tubig ng buhay, sa Diyos ako'y laging magpupuri. Sa Diyos ako'y laging magpupuri. Sa Diyos ako'y laging magpupuri. Hello everyone, magandang gabi po sa inyong lahat. Purihin po ang ating Panginoon at umaasa po ako ng bawat isa saan man lugar kayo naroroon, nawa ay nasa mabuti po kayong kalagayan. So sa lahat po ng mga nakatune in na at sa bawat isa po na talagang laging nakasubaybay dito po sa ating ministeryong ito, gusto ko pong i-welcome kayo sa ating pong Feasting on the Divine Verses online ministry. Actually po, nasa Monday edition po tayo ng ating pong feasting at alam naman natin na ito po ay si Pastor Bong Bernales, but this time hindi po siya available at yun po ang reason kung bakit ginamit ko po ang pagkakataon upang ako po ang makapagministeryo sa inyo. Kaya naman nais ko munang i-shout out yung mga nakita ko po kanina sa ating pong pagsisimula pa lamang. Ano po? Of course, ang ating pong first honor, si Mami Malu Lao. Shout out po sa inyo, Mami Malu. Ganon din kay Mark John Dungo. Kasama rin po natin ngayon si Ate Ana Liza Lacuna, ang isa sa ever faithful at talagang regular viewer natin. Regular viewer pero special, okay? So regular viewer natin pero special. Ganon din po, shout out kay Ate Flo. Sabi ko nga kay Ate Flo, alam mo, Ate Flo, ang sabi ng Bible, tayo ang liwanag, tayo ang ilaw ng sanglibutan. Kaya sabi ko, ang dapat na ipinangalan sa iyo, fluorescent, okay? So, joke lang po yun, ano? So, nagbibiruan po kami kanina sapagkat si Teacher Flo po ay merong Christian service na kung saan po, pagka ganitong mga araw, sinisikap po niyang makapagministeryo sa Diyos.
sa pagpunta po dito sa aming bahay upang tumulong sa pastor at sa aking pamilya. Thank you, Ate Flo. Na-appreciate ka namin. So, shout out din po kay Pastor Poy, ang ating evangelist. At napakasipag at kabalikat natin sa mga ministeryo. Shout out din sa buong pamilya ni Pastor Poy. Ganon din po si Tita Cors, ang amin pong Ate B sa Victory Fundamental Baptist Church. At panalangin namin ang patuloy mong kalakasan, Tita Cors. At shout out sa iyo. Si Marcos Antonio. So shout out din kay Marcos Antonio. Purihin ang Panginoon. At talagang sa kabila ng may mga services na tayo sa church, nakakatuwa na kayo po ay masugid pa rin at sumusubaybay pa rin dito sa ating ministeryo. Isa shout out ko na po si Sister Ruby Danyo. Sister Ruby, shout out po sa inyo. At kamusta po sa lahat ng mga kasama po natin dyan. Si Ate Sinaida Miguel, shout out po. Ate Sinaida, ang isa sa paborito ni Pastor Poy, okay? So, si Kuya Royen, shout out sa iyo, Nat. At ganun din po, shout out natin ang mga nasa church. Ano po? Si Nanay Pearly Rivera, si Pastor Donald Villar. Ganun din po, nais nating i-shout out si Kenby. At si PNG, of course, ang ating Pastor Norman Gatdula. At si Kuya Max Sigen, ang isa sa masigasig na worker po natin dyan sa Living Water Baptist Church. Shoutout din po natin si Judy Ann at maging si Ate Miho at syempre pa kay Kuya Pyong. Shoutout sa inyong lahat dyan. At kay Emeline Sherbo, shoutout sa iyo. At kay Ninya, okay, Flores, shout out din sa iyo. At kay DJ Pate. Ngayon, meron po akong pinangakuan sapagkat na-encourage niya ako kanina, ang anak natin sa London. Shout out kay Sheena May ng Living Water Baptist Mission London. Okay, so at least tumupad ako sa aking pangako. Ganon din po kay Lovely Cerilia. So, ngayong gabi ito, nais ko po na sa ating pong magiging pagsisimula, ating pong ipanalangin ang gabay ng Panginoon para po sa ating pong magiging mensahe. Sa pagkakataong ito, ako po ay nasa cellphone lamang. Ano po? I'm just using my cellphone para sa ating pong pag-ministeryo. Kaya please bear with me and I hope na malinaw naman po sa inyo dyan. Malinaw po ba mga kapatid? Kung malinaw po, please type Amen. Sobra pong ikinukonsider kong blessing po ang ministeryong ito. Although meron pong matinding prayer and effort sa parte po namin, maging yung mga kasamahan at katulong ko po sa ministeryong ito, pero talagang sulit na sulit po kapag ka merong nagme-message sa iyo at sinasabi na talagang blessing ang ministry na ito. That is really an encouragement. At yun na nga po, si Sheena May, napakaganda ng timing niya, sapagkat alam nyo naman galing tayo sa araw ng linggo, medyo pagod, loaded, but I praise the Lord because God encouraged me through doon sa message po ng isa sa anak natin sa London. Again, Sheena May, shout out sa iyo and looking forward to see you all again. Shout out na rin po sa lahat ng mga taga Living Water Baptist Mission London. Okay? Shout out kay Maricel Consina. Ganon din po si Tong Navarrete. Brother Tong Navarrete, thank you so much sa sigasig at sipag mo na magpadala ng mga verses. Pastor Joel Kasuga, see you on Sunday sa ating mentoring sa afternoon service natin sa Kalumpit. All right. So, ang inaanak ko maganda, si Shalini. Shout out sa iyo. At ganoon din ang mga anak natin sa Japan. Kasama na po si Angel Sato. At belated happy birthday uli kay Ate Dang. Ang kauna-unahan kong anak sa Japan na nakalimutan kong batiin. Buti na lang, very understanding siya. So, kaya bumabawi ako, Sister Dang. Belated happy birthday sa iyo. Ganun din po, shoutout natin si Ate Mila sa Hagun, ang isa sa nakaka-bless na member ng Living Water Baptist Church Paris. At shoutout po mula kay Pastor Nelson at sa lahat ng ating mga kasama
dyan sa Living Water Baptist Church Paris, Living Water Baptist Mission Italy, Milan. At ganun din po sa Como, Pastor Genesis Permalo, at syempre pa po si Pastor Andy Mananon, at ang ating evangelist na masipag sa Japan, okay, Pastor Robert, at ganun din yung mga kapatiran natin. Shout out kay Sister Marisa, at alam ko po, kapiling na niya ang kanyang mahal na asawa. Okay, shout out mga anak dyan sa Japan, ha? And thank you for your faithfulness sa Panginoon. At Mami Malu, ha, kauna-unahan ko po kayong binati kanina sapagkat nagkaroon ako ng pagkakataon na mabasa ko kung sino po kaagad ang mga mag-uumpisang sumubaybay po dito sa ating pong ministeryo. Brother Billy, shout out sa iyo, at si Nanay Percy, baka makalimutan si Nanay Percy, at ang magandang kumaring Gina ko po na masayang-masaya ngayon sapagkat ang aking pong BFF na si Brother Noel ay nakarating na rin po ng safe and sound. Okay, Kuya Owen, shout out sa iyo. Pagka ganito pa lang sa cellphone, ano po, nahandoon pala yung tendency na mag-greet tayo na mag-greet at mag-shout out tayo na mag-shout out. So please understand, hindi po para ma-shout out po ang lahat. Siguro po, para makapagsimula na tayo, let us go to the Lord in prayer. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, aming Panginoon, kami po una sa lahat ay nagpupuri sa iyo. Thank you so much, Heavenly Father, for always blessing us. Thank you for your everyday protection. Thank you for your everyday provision. Thank you for your faithfulness to us. At ngayon po, nais naming ilapit ang aming mga sarili. Alisin mo po ang lahat ng mga hadlang para sa pagpapala na naitalaga mo para sa amin ngayong gabing ito. And I pray, O Father, that you will continue to work in this ministry na ipinagkatiwala mo po sa amin. Dakilang Diyos, siling ko po ang siyang patuloy na kikilos, ang banal na spirito mo po sa aming pag-aaral. Ganon din po, dakilang Diyos, siling ko po na marami pa ang mabahaginan ng iyong pong banal na salita. Nawa kami po ay maging instrumento upang mapalagana po ang iyong mensahe, lalo na po sa mga napakahalagang paksa na tinatalakay po namin dito po sa online ministry na ito. Thank you for the blessing of the technology, and I pray, O Father, that you will help me. Please, ikaw po ang siyang magsaayos ng lahat. Kontrolin mo po, pati po ang linya, ang lakas ng net, Panginoon. I pray that you will help us na makapag-accomplish po kami ngayong gabi ng aming pong feasting. Ikaw po, dakilang Diyos, ang patuloy ng pumatnubay kay Pastor Bong, patuloy na pag-iingat sa kanya, kalakasan, sa kanya pong pamilya, at hiling ko rin po ang pagpapastor po niya, ang gabay mo, karunungan mo, at hiling ko rin po, dakilang Diyos, na ikaw ang siyang magpala lagi sa kanilang buhay. Thank you so much, Heavenly Father, because I believe na ngayong gabing ito, muli mo po kaming pagpapalain, kikilusin, kakausapin, liliwanagan, tuturuan, at naway bigyan mo kami ng teachable heart and teachable attitude, dakilang Diyos. Nais ko rin pong hilingin sa iyo, Panginoon, na ikaw po ang magpagaling sa lahat ng mga may karamdaman. Hindi ko man po sila mapangalanang isa-isa, but you know them, Heavenly Father, and you know that they are praying for your healing. Kaya sa iyo ko po ipinagkakatiwala sila, Panginoon. Hiling ko rin po ang mga may kagipitan ngayon, nawa tugunan mo po ang kanilang pangangailangan. Ang meron pong pinagdadaan ng laban, bigyan mo po ng lakas at tagumpay upang ito po ay kanilang malagpasan at mapagtagumpayan. I pray that you will continue to help me and guide me, Heavenly Father, to meet the spiritual needs of all the viewers, Heavenly Father. Thank you. And again, saan mang lugar, ang bawat isa po na kasama namin ngayon, abutin mo po sila ng iyong mapagpalang kamay, pagpalain mo po sila ng iyong banal na salita, at hiling ko po, dakilang Diyos, na ikaw lang po ang patuloy at patuloy na maluluwalhati sa amin pong gagawin ito. Thank you so much. Ito po ang aming panalangin sa dakilang pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so again, pinupuri ko po ang Panginoon sa ating pong magiging pagkakataon ngayon na muling mag-aral po ng kanyang salita. And please understand, ano po, wala po tayong special number ngayon. Okay, Preacher Nick. Preacher Nick ng LWBM London, shout out sa iyo. At salamat sapagkat kayo'y patuloy na nagtatapat sa Panginoon. Ganon din si Sister Gerald. Ano? So, shout out sa iyo at kay Ate Gail
Ganon din po kay Sister Marlene Torres. Shout out, Ate Marlene. Ingat kayo lagi dyan at kasama kayo sa aking prayer, sa laging panalangin ko po. Hindi ko kayo makakalimutan sapagkat napaka-thoughtful nyo po. So, ayan po, si Ma'am Helen. Ma'am Helen Guzman. So, thank you so much po. Ngayon po'y babati na ako sa mga may birthday. At katulad nung sinabi ko, na hindi ko po ma-imagine na si Sister Dang pa ang hindi ko nabati nung kanyang birthday. Pero I know, forgiven naman ako at alam niya, daman-daman naman niya na talagang mahal na mahal siya ni BFDB. Okay? So, kaya bawin-bawi na yon Ate Dang. Actually, encouragement ka sa akin. Sabi ko nga, every time na napag-uusapan ng Japan, of course, ikaw ang isa sa lagi kong naiisip sapagkat, kumbaga sa salita ng Biblia, first fruit. Ang unang naging bunga po natin doon po sa Japan ay si Sister Dang. Okay? Ma'am Pia, shout out sa iyo. At ganoon din sa kaibigan po natin, Doc Ramil Sumailo. Good evening. Salamat sa pakikisama mo sa amin sa ating online ngayon. And I hope na magiging blessing po sa inyo ang ating pong magiging pagtalakay. Excited na po ba kayo sa message? Kung excited na po kayo, please type Amen. Ayan. Salamat po. Babatiin lang po natin ang mga birthday celebrants. Actually po, nung pong Sunday, kahapon, ang mga nag-birthday po sa Living Water Baptist Church ay talagang mga servants of God. Meron pong preacher, meron pong deacon, meron pong nasa mini orchestra, at biro ko nga po kay Ate Lynn, yung may-ari po ng Living Water Baptist Mission Parañaque. Ang ibig ko pong sabihin, yun naging very instrumental para masimulan po ang gawain sa Parañaque. So, birthday po kahapon ni Ate Lynn. Ganon din po si Brendel. Okay, si Ate Lynn sa ministry sa Parañaque, ginamit siya ng Panginoon. Si Brendel sa mini orchestra, sa choir, marami siyang ministry sa church. Okay, tapos si Deacon John. Okay, si Deacon John Manuel. Diakono po natin at usher po natin sa church yan. Tapos si Preacher John Allen. Okay, isa sa magiting na preacher natin. All right, Pastor John, sumilip si Pastor John at ganun din naman si Pastor to be, Pastor Andre at si Nanay Perlita na lagi na lang may mensahe tuwing umaga sa kanyang pastor at alam ko sa marami pa. All right, this time babatiin po natin ang mga nagse-celebrate ng birthday exactly today. Unahin ko na po ang ating pong magiting na pastor, Pastor Delpin Diato Jr. Happy birthday po, Pastor DJ. At kung may pagkakataon kayo, batiin niyo po si Pastor DJ. Birthday po niya ngayon. Ganon din po ang magkapatid, si Brother Alan at Aaron Miller. Happy birthday, Brother Alan Miller and Brother Aaron Miller. So sila po ay nasa Missouri. Alright, so we would like to greet also si Marites Miranda. Happy birthday po kay Marites Miranda. Ganon din po kay Sister Connie Corsino ng Davao. Happy birthday. Kay Angel Flores, bumabati rin tayo ng happy birthday. Ganon din po kay Leonie Napolitano. Happy birthday, Sister Leonie. At ang isa pa po sa nagse-celebrate ng birthday ngayon, from Canada naman po, si Pastor Elino de la Paz. Okay? At isa pang pastor, si Pastor Aris De Pano. Happy birthday po sa inyong lahat. At kung may nakalimutan po tayo na birthday po niya ngayon at hindi natin nabati, happy birthday po sa inyo. Sa mga nagse-celebrate ng anniversary, happy anniversary sa inyong lahat. Alright? So, parang hindi tayo sanay na right away message. Ano po? Parang maganda kung may special number muna. So, iniisip ko tuloy kung mag-special number muna ako. Pero, naisip ko para ma-bless kayo, mag-aral na po tayo ng salita ng Panginoon. So again, Pastor Ramil, thank you so much for watching. At encouragement, of course, para sa pastor
na kagaya ko na makakita ng mga pastor na nakaback up sa ministry na ginagawa natin para sa Panginoon. All right. Kung ready na po kayo sa ating pong magiging pag-aaral, so pwede bang i-type nyo po, Preach On. Ayan, yan po ang trademark ni Pastor Rodel Tumola. Shout out kay Pastor Rodel. Ayan, kay Brother Ochi Alcantara. Shout out din sa iyo, ha? Na-miss na kita. Matagal na tayong hindi nakikita. All right? So, yun po. I-type nyo po kung ready na kayo. Preach On. Sister Marlene, sing on. Mas mabibless ka, Sister Marlene, pagka preach on ang itinipe mo dyan. Okay? So, Franchet, anak. So, shout out din sa iyo at kay Baby Aya. All right. So, sige po. Type nyo lang po, preach on. At magpipreach na po ako. Si Pastor Rodel Tumolak, yan po ang kanyang trademark sa Living Water. Yung pong ligaya ng buhay. At saka po yung preach on. Pinaghihiwalay po niya talaga yan. Okay, so yaman din lamang po na ready na po tayo. At sabi ko nga sa mga taga-Victory, please watch sapagkat ito'y kaugnay ng aming tinalakay kagabi. At hindi naman lingid sa inyong kaalaman na ngayong month na ito ay isinelebrate po ang National Baptist Day, na kung saan ito'y celebration dahil na rin sa ginawang recognition ng ating pong batas at ng pamahalaan, na kung saan ito po ay pang buong Pilipinas. Kaya natutuwa po tayo and we are very happy sapagkat sa iba't ibang lugar nagkaroon po ng pagtitipon ng mga Baptist. Pero syempre po, it is always good to be reminded na talagang mas maganda na makita po ang katibayan ng ating pagiging totoo sa Panginoon. Kaya naman, naiset ko po ang mind ko na mostly ng mga preachings na ibabahagi ko po ay ang patungkol po sa church ng ating pong Panginoon. I really praise the Lord because He saved me. I really praise God sapagkat ako po'y natuto, lumago sa pananampalataya na kung saan po Baptist Church ang ginamit ng Panginoon. And that is the reason why I am very grateful to God sapagkat ito po ang isang bagay na magandang malinaw sa bawat isa. Ano po? That we are actually emphasizing Baptist as church and not as a religion. Okay? Kasi ang karaniwan po, ang mga pagtatalo, diskusyon, ano ba ang relihiyong tama? Sino ba talaga ang relihiyon na talagang makapagsasabi na talagang itinatag sila ng Panginoon? Sabi ko, parang pagka ikaw ay nagkaroon ng kaalaman sa Biblia, you will realize that the issue is not religion. Because what Jesus built is not religion, but church. His church. At tayo po, paalala rin po ito, kung tayo pong mga Baptist ay nag-aangkin na hindi tayo religion at tayo po'y church ng Panginoon. Siguro po, higit sa ating pag-aangkin, maganda po na mapagtibay po ito na tayo nga ay church ng Panginoon sa pamagitan ng mga kapahayagan at katibayan na makikita po sa atin bilang nakiklaim na tayo po'y church ng Panginoon. So, sige po, babasahin ko pong muli ang Matthew chapter 16 and please, makinig po kayong mabuti and try to absorb this message and give your best to understand kung ano po talaga ang magandang aral ng Diyos, ng Biblia, tungkol sa church na Kanya pong itinatag. Matthew chapter 16, beginning verse number 13. Ganito po ang sabi ng Bible. When Jesus came into the coast of Caesarea Philippi, He asked His disciples, saying, Whom do men say that I, the Son of Man, am? Okay, and they said, Some say that thou art John the Baptist, some Elias, and others Jeremiah, or one of the prophets. He said unto them, But whom say ye that I am? Verse number 16. And Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God. And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. At eto na po ang ating pinaka-key text. And I say also unto thee,
that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Let us go to the Lord in prayer. Dakilang Diyos, aming Ama, kami po'y lubos na nagpapasalamat sapagkat kami po'y malayang nakapag-aaral ng iyong banal na salita. Muli po, gamitin mo po ang kapangyarihan ng iyong salita upang kami po'y matuto, mapalago at mapagtibay. I pray, O Father, that you will again use me to bless your people through thy word. Ikaw ang amin pong nais itaas. Ang salita mo po ang nais naming ipangaral. At nais po namin na magpasakop sa authority ng iyong salita. Thank you so much, Heavenly Father, for this ministry. Bless each and every one of us tonight. For all of these things we ask and pray. In Christ's most precious name. Amen. Amen. So, itong talatang ito, mga minamahal, ang katibayan na kung ang pag-uusapan po ay ang inaangkin at itinayo ng Panginoon, ito po ay church at hindi po religion. Minsan pong binanggit ang religion sa salita ng Diyos. At kung kukunin po natin ang diwa ng pagkabanggit, mga minamahal, ito po'y pumapatungkol sa pamumuhay. So, meaning to say, kung may mga nagke-claim na tayo po'y religious, and then ipakita po natin sa pamagitan po ng ating pong buhay. So, sa ating pong magiging pagtalakay, mga kapatid, it is good also. Kaya sabi ko po, listen very carefully. Because even though we are all aware, being believers, na ang itinayo ng Diyos ay church. Pero kahit po yung mga nag-aaral ng Biblia, ay nagkaroon po ng pagkakaiba-iba ng pananaw, particularly sa kung kailan ba talaga itinayo ng Panginoon ang kanyang church. Meron pong iba't ibang views, okay, or school of thoughts, para po sa usapin na kung kailan ba itinayo ng Panginoon ang kanyang church. Now, sa akin po, because of my principle, sa akin po, sabi ko nga, if the Bible is shouting, I need to shout too. Ibig sabihin po, pagka very particular at talagang ang Biblia po ay sumisigaw, sisigaw po tayo. So if the Bible is shouting, we need to shout too. If the Bible is silent, we need to be silent too. Kung ang Biblia po ay tahimik, wag po tayong magulo. Wag tayong mas maging marunong pa sa Biblia. Ang ibig ko pong sabihin, kung hindi po naging partikular ang Biblia sa panahon, hindi po tayo dapat mag-google ng ating oras na magtatalo-talo patungkol po dito. So, if the Bible is shouting, we need to shout too. If the Bible is silent, we need to be silent too. And if the Bible is specific, we need to be specific too. So, kung ang pag-uusapan po ay ang mga commentaries, Bible commentaries, kung ang pag-uusapan po ay ang mga Baptist preachers, mga kapatid, even though we believe na ang Panginoon ang nagtayo ng church, pero iba-iba po ang paniniwala tungkol sa kung kailan ba. May mga nagsasabi po na during earthly ministry ng ating Panginoon. May nagsasabi naman po na Day of Pentecost. Well, sabi ko, di bali na tayong magkamali doon sa kung kailan. Wag lang ho tayong magkakamali doon sa uri ng church. Yun talagang kung ano ba ang church na itinayo ng Panginoon. At mga kapatid, mga minamahal, ako po'y nag-e-enjoy na akin pong naibabahagi ito sa paraan na para sa akin aayunan at maiintindihan ng tao. Kasi isang bagay po na tayo po ay mag-claim. Tingnan niyo po ho, ang kine-claim ng tao, yung kanilang relihiyon ang tama. Samantalang kung ang Biblia ang tatanungin, wala pong talata na nagpakita na si Jesus Christ ay nagtayo ng relihiyon. Ang teksto po natin ay malinaw na nagtuturo na ang kanyang itinayo ay church. At dito mo sa Matthew chapter 16, verse number 18, may dalawa rin pong school of thoughts. Sinasabi po nila
na ito raw po ay pagpapatibay. Yung build, nung sabihin po ni Jesus Christ, and I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church. Yung salitang I will build my church daw po dito, ito po ang ibig sabihin daw is to build up, to develop. Okay? Samantalang ang ibang pananaw naman po, dito pa lang sinasabi ni Jesus Christ na sisimulan niyang itayo ang kanyang church. Well, safe po tayo mga kapatid. Whatever. Basta ang importante, hindi kung kailan, kundi kung ano ang church na kanyang itinayo. Now, being Baptist, it is good for us to claim that we are the church of God. But I believe it is good and it is very important for us to prove that claim. Kaya sabi ko, ang tatalakayin natin, prove that our church is true. Okay? Prove our church to be true. Patunayan natin na ang church natin ay totoo. Don't just claim it. Kahit gaano ka pakatapang mag-claim, hindi yun ang nagpapaging totoo sa ating pong church. So, importante po mga kapatid, na ngayon sa ating pag-aaral, prove our church to be true. Patunayan natin na ang church natin ay totoo. At yan po ang gusto kong ibahagi sa inyo. Whether yung pong sinabi ni Jesus Christ dito ay pagsisimula pa lang na magtatayo or tanggapin natin na ito po ay to build up. Ibig sabihin po, kasi nga naman, pansinin niyo po yung flow nung kanila pong usapan. Diba? Doon sa teksto natin, sabi po ni Jesus Christ, whom do men say that I the Son of Man am? Meaning, marami na pong kalipunan at ito pong kalipunan ng ating Panginoon ay pinapagtibay sa kung ano ang paniniwalang taglay nila tungkol sa Panginoong Jesus. Ayon po doon sa kanilang report, may nagsasabi raw na si Jesus Christ, si John the Baptist. Sabi naman ng iba, si Elijah. Sabi naman ng iba, si Jeremiah or one of the prophets. And then, the Lord Jesus Christ directly asked His disciples, and then Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God. And after that answer, came from Peter. Ano ang sabi ng Panginoon? And I say also unto thee that thou art Peter. Kasi sabi niya, mapalad ka, blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but by my Father which is in heaven. So, itong pakinggan natin kasi maliwanag po na ang kiniklaim ng Panginoon na tamang pagkakilala sa Kanya ay yung pong sinabi ni Peter, sapagkat ang sabi ng Panginoong Jesucristo mismo, hindi ito kapahayagan ng tao, hindi ito turo ng tao, kundi kapahayagan ng Ama na nasa langit. Meaning to say, sinasabi po ni Jesus Christ na yun ang tamang pagkakilala. So kaya, yun po, doon tayo dapat magsimula. Mahirap na i-claim natin na church tayo ng Panginoon na mali ang pagkakilala natin sa mismong founder at builder ng church. So kaya, ngayong gabi, yan po ang gusto kong sentrohan natin. Prove our church to be true. Hindi dahil sa tapang ng pagsasalita, hindi po dahil doon sa tibay ng ating pagkiklaim, kundi yung manifestation na ipinakita dito po sa church ng ating Panginoon. Kasi sabi ko nga, whether pagsisimula ng pagtatayo o whether ito po ay to build up, ang malinaw po, kine-claim niya. Okay? Kine-claim po niya. And upon this rock, I will build my church. So may church na kiniklaim ang Panginoon, and now my encouragement and my challenge is that prove our church to be right. Prove our church to be true. Patunayan natin po yan. Sa Biblia po, nakita ko yung pattern kahit sa Old Testament. Naalala niyo po ba tungkol sa Diyos? Prove our God to be true. Di ba? So si Elijah naharap sa ganyang laban. Yung bang patutunayan niya na ang Diyos ng Israel, ang Diyos niya, ang Diyos na tunay at ang Diyos na buhay. At yung pong mga propeta ni Baal na pinakikilala at kinikilala nilang si Baal ang Diyos, so humarap sila doon sa kalagayan na kailangan patunayan kung sino ang tunay na Diyos.
So, ganun din po sa buhay ni Daniel at ng mga batang Hebreo. Okay? Na kung saan po, kailangan nilang patunayan na ang luluhuran yung Diyos lang nila. At napatunayan po nila. Napatunayan ni Elijah na ang Diyos niya ang totoo. Napatunayan po ng triyang Hebrews na ang Diyos nila ang totoo. Napatunayan ni Daniel na ang Diyos nila ang totoo. So, napakaganda po na makita natin yung ganong pattern. Yung idea na ilalagay po tayo sa katayuan na patutunayan natin na tayo po ang totoo. So, at ang Biblia po ang dapat maging batayan po natin dyan. Kahit po ang pagkakristyano, kailangan po patunayan po yan. Kahit po sa usapang kalipunan, kailangan mapatunayan po yan. So kaya sabi ko, ito palang pundasyon na ibinabahagi ko na sa inyo, blessing na po ito mga kapatid. Pagpapala na po ito na ma-enlighten po tayo na sa Biblia po, meron pong church na kine-claim ni Jesus Christ na ang sabi po niya, my church. One thing for us to claim na tayo po ay church ng Panginoon. Pero ang mas matibay, yung tayo po'y angkinin ng Panginoon na tayo ang kanyang church. Isang bagay po na angkinin mo na ama mo ang Diyos. Pero ang mas matibay, yung angkinin ng Diyos na anak niya talaga. So kaya prove our church to be true. Ilang mga bagay po ang gusto kong makita natin sa ating magiging pagtalakay ngayon. Kagabi po sa preaching ko sa Victory, tinalakay ko po ang 3 bagay. So una, na ang church na totoo, ang church na inaangkin ng Panginoon, they practice godliness. Ikalawa, they preach the gospel. Pangatlo po, they please God. They practice godliness, they preach the gospel, and they please God. So ito para sa akin po, dito natin po pwedeng i-summarize ang katibayan at kapahayagan ng pagiging totoong church ng Panginoon. Ang ibig sabihin nito, mukhang hindi convincing na sasabihin natin na tayo po ay church ng Panginoon o tayo po ay kabilang sa church ng Panginoon na lihis ang buhay po natin o sablay sa buhay na dapat nilalakaran ng mga tunay na nasa Diyos. Okay? Hindi rin po pwede na magiging totoong church ka ng Panginoon kabaka ibang helyo ang dala mo. Diba? If you preach another gospel than doon sa pinreach ng mga ngaral at tunay na church ng Panginoon, hindi po magiging convincing na church tayo ng Panginoon. And if our church is not pleasing God, okay? Kumbaga, ang mas piniplease ang tao, well, masasabi po natin na salungat po yan sa kapahayagan ng pagiging tunay na church ng Panginoon. Kaya for me, it is good to somehow learn this very important truth, mga kapatid. If we are claiming na tayo church ng Panginoon, prove our church to be true by practicing godliness. Amen? By practicing godliness. Sa Biblia po, mga kapatid, meron po tayong tinatawag na church epistles. Pag sinabi po, mga kapatid, mga taga-subaybay na church epistle, ang ibig sabihin po niyan, yung sulat po ay particular na para sa church. So sa Biblia po, ilan pong mga church epistles po ang makikita natin? Okay? Andyan po ang 1 Corinthians, so yung Corinthian church, di po ba? Nandyan po ang Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, Thessalonians. Ayan. Yan po ang mga ikinukonsider natin na church epistles. Ibig sabihin po, ang sulat talaga particular sa local church. And I believe na ito po, dahil sila po ang nasa Biblia, no doubt, sila po ay church ng Panginoon. Pero sad to say, na nagiging questionable sometimes, particularly ang Corinthian church po, naging questionable eh. Why?
because of their carnality. Kaya nga sabi ko, it is good na kung tayo po ay nagke-claim na church ng Panginoon, para mapagtibay, wag nating daanin sa debate, wag nating daanin sa sigawan, wag nating daanin sa tapang, daanin natin sa patunay at katibayan. Amen? Yes. Pansinin niyo po. Si Apostol Pablo nang sulatan ang mga taga-Korinto, ano po ang ginawa niya? The Apostle Paul rebuked their carnality. Kaya nga nilinaw po niya na kaya ko kayo sinulatan, hindi ganyan ang inaasahan sa church ng Panginoon, na kayo ay nagkakabahabahagi, na kayo ay nagkakanya-kanya. Remember that? Kasi sa chapter 1, nakarating po kay Apostle Paul na may division, may contention na nangyayari po doon sa church. Alam niyo po mga kapatid, dahil ang bumubuo ng church tao, may tendency talaga na mangyari po yan. Okay? And that is why the Apostle Paul, talagang specifically, mga kapatid, he rebuked the carnality of the Corinthian church. Bakit? Kasi hindi po yun ang inaasahan. Church kayo ng Panginoon. Hindi kayo dapat kanya-kanya. Hindi kayo dapat nag-aaway. Hindi kayo dapat nabubuhay sa kamunduhan. At hindi rin dapat wala kayo sa kaayusan. At hindi rin maganda na kayo nagdedemandahan. So nakita nyo po, di ba? Kung bakit may review. Kasi pag tunay na church ka ng Panginoon, hindi po yun ang magiging katibayan na ikaw ay talagang church ng Panginoon. So kaya sa Corinth, nirebuke po ni Apostol Pablo yan. Hindi godliness yan. Hindi godliness yung walang patawaran. Hindi godliness yung siraan. Hindi godliness yung hindi kayo magkasundo-sundo. Imagine, kay claimin natin na tunay na church tayo ng Panginoon, tapos may kairingan tayo sa church, meron tayong mga masasabi natin kasiraan sa church, sinisiraan natin, pintasan tayo, kampi-kampi tayo, kanya-kanya tayo. So, hindi po yan magiging patibay na church tayo ng Panginoon. So, kaya, if we are claiming na church tayo ng Panginoon, prove our church to be true by practicing godliness. So, he rebuked the carnality, di ba, of the Corinthian church. At doon po sa mga sunod-sunod, like sa Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, Thessalonians, talagang mga kapatid, ito po ang mga naging sentro niya. Sa Galatians, mga kapatid, makikita nyo po na talagang ang idiniin ni Apostol Pablo, particularly sa chapter 5, yung pong godly walk. Okay? Yung pong lakad po nila. In Galatians chapter 5 and verse number 16, ang sabi po ni Apostol Pablo, "This I say then, walk in the Spirit." Pagka totoong church ng Panginoon, hindi nga sa carnality, sa Spirito tayo lalakad. So yung espiritu ng unawaan, espiritu ng pagmamahalan, espiritu ng kabanalan, espiritu ng kabutihan, espiritu ng, di ba? Kaya tinalakay po dyan sa verse 22 ng Galatians chapter 5, yung fruit of the Holy Spirit. Pero niliwanag muna niya. Ang sabi po niya sa Galatians chapter 5 verse number 16, "This I say then, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of your flesh." So kaya, pagka totoong church, dapat po practicing godliness in our walk, sa ating pong lakad. In fact, sa Ephesians, mapapansin nyo po, tinukoy din po yung pagtungkol po doon sa lakad. But what I would like to emphasize dito po sa ating pong tinatalakay ngayon, na ang church na totoo, mapapatunayan man totoo ka in our walk. In your walk. Di ba? And then in works, in our works. Di ba? Lagi natin sinasabi, Ephesians chapter 2 verses 8 and 9, "For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast." Okay? Kaligtasan po yon. Pag pinag-usapan po ang kaligtasan, ang kalooban ng Panginoon, kilalanin natin na ang kaligtasan hindi sa gawa natin, kundi sa gawa po niya. Okay? Yun po ang malinaw. Hindi sa gawa mo, hindi sa sarili mo. Pero ang verse number 10, nagpapakita po na kapag totoo na tayo mananampalataya, church tayo ng Panginoon, mapatutunayan po natin yan in our works. Kasi ang sabi po niya, kaya tayo iniligtas,
Kaya pagka member ng church, dapat saved talaga eh. Di ba? At ang katibayan ng saved po yan, yung lakad po niyan tama. Okay? Makikita po sa kanyang lakad at sa kanyang gawa. Ang sabi po ng Ephesians 2 and verse number 10. Okay? Malinaw sa atin po yung verses 8 and 9. For by grace are you saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. But in verse number 10, ito yung tamang panahon at tamang masasabi nating order ng usapin tungkol sa mabuting gawa. Verse number 10. For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works. Kaya po si James, mga kapatid, kasi pagka church, binubuo yan ng mga Kristiyano. Kaya nilinaw ko po sa inyo, ang church hindi usaping denominasyon, hindi usaping sekta, hindi usaping relihiyon. When we say church, ecclesia, called out assembly, referring to the people of God, yung mga saved and baptized sa tamang turo ng banal na kasulatan. So mga tao po ang bumubuo ng church. Kaya dapat, kung ikaw ay nagkiklaim na ang church natin totoo, pakita mo sa lakad mo at pakita mo sa gawa mo. So in our walk, in our works, mga kapatid, sabi, for we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works. So let me emphasize to you again, that is exactly what James would like to tell the people. Yun po yung gusto niyang sabihin sa mga tao na kanyang sinulatan. Be ye doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves. Kasi sinasabi niya, kung nagkiklaim ka na ang faith mo totoo, ang totoong faith nagpuproduce ng works. So, yun yung tamang order. Manampalataya ka muna at ang bunga nito, gawa. Kaya kung ang church ay pumapatungkol sa kalipunan ng mga ligtas, mga kapatid, dapat mapagtibayan sa bunga ng kaligtasan o bunga ng pananampalataya. At yan po ay gawa. Okay? Sa Philippians naman, mga kapatid, maganda rin po na mabigyang pansin po natin na sa usapan po ng ating pagiging church ng Panginoon, di ba? Nakikita yan in our walk, in our works, ganun din po mga kapatid, in our worship. Di ba? In our witness. So, unahin natin muna sa Philippians. Hindi ba, lagi ko pong binabanggit. Nung sulatan po ni Paul ang church sa Philippi, ang sabi po niya sa chapter 2, sige po, simulan natin sa chapter 2. Ang sabi po niya sa verse number 12, wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, hindi isang tao kausap niya, church mismo, yung pong mga members ng church sa Philippi. Ang sabi niya, wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence. Sabi niya, work out your own salvation with fear and trembling. That is exactly what I pointed out to you doon po sa inaasahang pag-nasave. Di po ba? Sabi po, for it is God which worketh in you, both to will and to do of His good pleasure. Okay? Kaya sabi, do all things without murmurings and disputings. Listen to this. That ye may be blameless and harmless, the sons of God without rebuke, in the midst of a crooked and perverse nation, among whom ye shine as lights in the Lord. So makikita nyo po, na pagkatotoong mananampalataya, pagkatotoong church ng Panginoon, dapat ang mga miyembro po ay makapagpatunay nito sa kanilang lakad, sa kanilang gawa, in our walk, in our works, and in our witness. Maging patotoo po tayo, mga kapatid. Let your light so shine. Ang sabi po, that ye may be blameless and harmless, the Son of God without rebuke, in the midst of crooked and perverse nation, among whom ye shine as lights in the Lord. Kaya yun po, minsan nakakahiya pang sabihin natin na true church tayo, pero yung lakad natin hindi pinapagtitibay na true church talaga tayo. Mahirap na i-claim natin, na sasabihin natin church tayo ng Panginoon, pero hindi ayon sa lakad na nais ng Panginoon, hindi ayon sa gawa na nais ng Panginoon, at hindi tayo nagiging patotoo ng Panginoon.
Di ba? In Colossians, in our worship. Di ba? Dapat mapatunayan po natin yan. Kaya nga sabi, talagang ang mga mananampalataya, nagpupuri sa Diyos yan. Kumbaga, let the word of God dwell in your heart richly in all wisdom. Diba? So, admonishing, teaching and admonishing one another. Tapos, singing, diba? Yung psalms and hymns. Yun po ang dapat. At alam niyo po, sa usapan ng worship, not as pleasing men, but as pleasing the Lord. Amen? Pagka tayo magsaserve, not with eye service. Kaya ang worship natin, in spirit, sa Diyos talaga yung ating pong pagsamba. Kaya mga kapatid, napakahalaga. And then, in waiting. Sa Thessalonians, mga kapatid, tinalakay po dyan, nababalik ang Panginoon. Kaya kung tunay na church ng Panginoon, naghihintayan. Mahirap paniwala ang church ka ng Panginoon na hindi ka naniniwala na babalik ang Diyos. At mahirap din naman paniwala ang naniniwala kang babalik ang Panginoon kung pabadjing-banjing ka, palihis-lihis ka, palayo-layo ka, backsliding ka. If you are really waiting for the coming of our Lord Jesus Christ, dapat ingatan mo lakad mo, ingatan mo yung gawa mo, ingatan mo yung patotoo mo, at gayon din ang pagsamba mo. You will surely do what is right in the sight of God if you are really waiting for His coming. So kaya, mga kapatid, ang patotoo, kasi nga ang message po natin, prove our church to be true by practicing godliness in our walk, in our works, in our witness, in our worship, and in waiting. Diba? Sa paghihintay sa Panginoon. Ang babalikan ng Panginoon, ang i-rapture ng Panginoon ay ang kanyang church, kaya marapat na kung tunay ang church natin, masumpungan tayo na naghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoon. And sabi po mga kapatid, in a moment, in the twinkling of an eye, di ba? Yun po yan. At ang sabi po, kapag raw po yung mga namatay kay Kristo ibinangon na, then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. Why? Kasi sinasabi po ni Apostol Pablo sa kanila, for the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God. And the dead in Christ shall rise first. And then, pinakita niya po message of comfort po yan Kaya para sa akin po, ang pag-asa ng church, blessed hope of the church. Okay? The blessed hope of the church is the coming second coming, yung pagbabalik ng ating Panginoon. Okay? So, prove our church to be true by practicing godliness. Second, by preaching the gospel. Ang tunay na church ng Panginoon ay mapapatunayan kapag katama yung ebanghelyo na dala po niya. At ano po ang ebanghelyo? Kasi sa sulat ni Paul sa church sa Galatia, talagang medyo nag-grieve siya at naging worried po siya because of the believers there in Galatians, mga kapatid, na talagang parang nasway. Tingnan niyo po ang sabi ng Galatians chapter 1, mga kapatid, if you have your Bibles with you. Ang sabi po ng Galatians chapter 1, sa verse number 6 po, ito yung naging problema po nila. I marvel that ye are so soon removed from Him that called you into the grace of Christ unto another gospel. Okay? Ang sabi po mga kapatid, which is not another, but there be some that trouble you and would pervert the gospel of Christ. So merong mga nagpe-pervert ng gospel. Kaya nga sa akin po, patunay, at ang paraan para mapatunayan natin na tayo yung totoong church, dapat tama yung gospel natin. Dapat hindi another gospel. At kung gugustuhin po nating maalaman kung ano po ang gospel, kasi iba-iba po ang mga presentation ng tao at ng mga kalipunan sa gospel. Kaya lulutang ang totoong church ng Panginoon, lulutang na totoo ka talagang church ng Panginoon o kabilang ka sa totoong church ng Panginoon kung ang ipinipreach mo ay yung tamang gospel. Okay? Tingnan niyo po ang sabi ng 1 Corinthians chapter 15. Kaya hindi natin kailangan pong mag-imbento, magpaliwanag, ang sarili natin paliwanag kung ano po ang ebanghelyo. Kaya nga nililinaw ko po, there's no need na tawagin pa po nating full gospel because
Kung aalisin nyo po ang isa sa components po nito, hindi siya gospel. Tingnan nyo po ang sabi ng 1 Corinthians chapter 15. Moreover, brethren, okay, I declare unto you the gospel. Sa Biblia po kasi mahalaga, alamin mo kung ano yung tinutukoy, alam mo kung ano yung subject. Now, here is the Apostle Paul. When he wrote to the Corinthian believers, ano po ang sabi niya? Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you. Nakita niyo po? Ano po pinapangaral ni Pablo? Gospel, which also ye have received and wherein ye stand. Sino po kausap niya? Mga taga-Korinto. Again, ang sulat niya sa Korinto, rebuke po ito mga kapatid. At dito nililinaw niya na ako, ang dinideklara sa inyo yung gospel. Ito yung pinapangaral ko. Ito yung tinanggap nyo at inyong tinayuan. At ang sabi rito sa verse number 2, by which also ye are saved. Kasi nga po, the gospel is the power of God unto salvation. Romans 1:16. Remember? Yun po. Kaya sabi niya, by which also ye are saved, if you keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. So hindi tayo naniniwala na nawawala ang kaligtasan. Laging ang ating pong malinaw na turo. Okay? Ligtas o hindi ligtas. Nanampalataya o hindi nanampalataya. Ngayon, sa nanampalataya naman, dalawang klase naman. Yung nanampalatayang tunay at nanampalataya ng walang kabuluhan. Yun po yung dapat nating maunawaan kapag hindi genuine yung pananampalataya. Kaya hindi pwedeng ang turo nawawala yung kaligtasan. Laging dalawa lang po yan, ligtas o hindi ligtas. Pagka questionable ang lakad, gawa at buhay, questionable ang kaligtasan. Pero hindi yung doctrine. Because the doctrine is firm, the doctrine is definite, the doctrine was declared, mga kapatid, at yan po ay hindi dapat binabago dahil sa question mo sa buhay ng tao. Kaya nga sabi ko po, prove our church to be true. If you are a genuine believer, ang talagang dapat panghawakan mo yung ginawa ng Panginoon. Yung gospel po. Tingnan nyo ha, uulitin ko po para sa pagtitibay. Moreover, brethren, I declare unto you, ano raw po? The gospel. Ano raw po ang patungkol sa gospel? Ipinangaral ko sa inyo yan. Ano po ang nilinaw niya? Sinampalatayanan nyo yan. Tinindigan nyo yan. Di ba? At dahil dito, verse 2, ligtas kayo. Kung talagang, if you keep in memory what I preach unto you, maliban na lang, kundi tunay. Kung kayo'y nanampalataya ng walang kabuluhan, di ba kalinaw-linaw, mga kapatid? Ang hindi ligtas, yung hindi totoo, yung pananampalataya, yung nagkunwa-kunwarian lang, na nagprofess lang, na tumanggap, pero hindi naman talaga tumanggap. At yun ang dahilan kung bakit ang buhay, windang-windang pa rin. Kaya nga po, sabi ko, nakakalungkot, naku-question tuloy yung kaligtasan, yung turo ng kaligtasan, samantalang ang questionable, yung nagkiklaim. Verse number 3, pagliliwanag. For I delivered unto you first of all, that which I also received. You see? Hindi lang niya ipinangaral, nilinaw niya, ito tinanggap ko. Ano raw po yun? How that Christ died for our sins, according to the scriptures, and that he was buried, and that he rose again, according, the third day, according to the scriptures. So, ang topic niya, gospel. Ang pinapangaral niya, gospel. Ang tinanggap daw po, gospel. Ang sinampalatayanan daw po, gospel. Ang dahilan kung bakit ligtas, dahil tinanggap ang gospel. Ngayon, dahil napakalaki ng kinalaman nito kung bakit kaligtas, dapat malinaw ang understanding mo sa gospel. At ang Biblia po, ang sulat ni Pablo, hindi nagdala sa atin sa mag-iimbento pa tayo kung ano yung gospel. Nilinaw na po niya sa verse number 3 and 4 na kung paanong si Kristo'y namatay, si Kristo'y nalibing, at si Kristo'y muling nabuhay. Amen? Yun po yung gospel. Ngayon, kung talagang tayo po ay nais na mag-claim or gusto nating patunayan na tayo yung true church, di ba? So, ipakita natin yan by practicing godliness and by preaching the gospel. Mga mananampalataya, gusto ko lang po na ipaunawa sa ating lahat na bilang church ng Panginoon, may obligasyon po tayo. Ang dapat humahayo, hindi yung mga relihiyon na hindi nagdadala ng tamang ebanghelyo.
tayo po na church ng Panginoon ang dapat masipag na humahayo dahil ang Great Commission sa atin po ibinigay. Diba? At sa gospel books, mga kapatid, malinaw po yan na ang church ng Panginoon, ang mga mananampalataya, tayo po ay kinomisyon ng Panginoon to go and preach the gospel. Kaya po another gospel ang naririnig ng marami. Kasi yung nagke-claim na true church, hindi po humahayo. Diba? Miyembro ka ng church na sinasabi mong totoo, pero wala kang involvement sa soul winning. Wala kang effort sa evangelism. Hindi ka sumasama sa mga outreaches, ni hindi ka nag-i-invite ng bisita. Paano po natin mapagtitibay na church tayo talaga ng Panginoon? Prove our church to be true by preaching the gospel. Okay? Sa Biblia po, we need to preach the gospel to everyone. Every creature, ang sabi. Okay? Go ye and preach the gospel to every creature. Mark chapter 16 po yan. Diba? Sa verse number 15, 16, niliwanag po, dapat ipangaral ang gospel to everyone. And we need to preach the gospel everywhere, kahit saan po, mga kapatid. Kaya po, tingnan nyo yung mga totoong church, makikita nyo po na nandun yung effort, na hindi lang po mag-soul win, nagsesend pa ng missionaries, nagsusuporta sa misyon, kasi yan po ang atas po sa atin. Ang tunay na church ng Panginoon, yung totoo, mga kapatid, ang katibayan nito, they preach the gospel. So, preach the gospel to everyone. Preach the gospel everywhere. And preach the gospel every time. Amen? Every day. Every time na binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon, preach the gospel. Kaya nga sanayin nyo po, magdala po kayo ng mga tracts. Kung hindi kayo makapag-share, kahit maibigay nyo man lang po yung babasahin. Pero kung kaya nyo pong mag-share, kayo mismo ang mag-share ng gospel. Yun po ang nakapagliligtas. We believe that Jesus Christ is the Savior, pero ang ating pong kaligtasan ay sa pamagitan ng ginawa ng ating Panginoon. Kaya ang sabi po, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. Kaya mga kapatid, mga minamahal, nawa ma-challenge po tayo. Don't just claim na tayo po'y church ng Panginoon. Prove it. Prove our church to be true. May mga pagkakataong hindi mo na kailangang isigaw yan. Ikaw mismo makikita ng mga tao. That is the reason why doon po sa challenge na ibinigay ko po sa National Baptist Day, Kamanaba, para po sa kaalaman ng lahat, nililinaw po natin na dapat mag-harmonize yung ating pong claim sa ating pong consistency. Dapat maging consistent po tayo. So, by preaching the gospel. And then thirdly, isang mapagkakakilanlan din sa true church, at dapat ang Baptist church ganito po, practicing godliness, preaching the gospel, and pleasing God. Diba? Ang tunay na church ng Panginoon, walang ibang ipi-please kundi ang Panginoon. Ang ibig sabihin nito, ang itataas Panginoon. Diba? Ang talagang sentro, Panginoon. Ang bida, Panginoon. Kaya si John the Baptist, anong sabi niya? He must increase, I must decrease. Kaya pag ang church, totoo yan, mararamdaman nyo po. Damang-daman nyo po, nakasentro sa ating Panginoon, ang itinataas, gawa ng Panginoon. Kaya nga, napakahalaga po nitong tinatalakay natin, mga kapatid, mga minamahal. Don't get me wrong. There is nothing wrong in appreciating our brethren, especially our pastor. There is nothing evil. There is nothing wrong with that. But what I am telling you, ngayon pong sandaling ito, make sure na hindi mo kaya ginagawa ang mga bagay-bagay para i-please mo ang iyong pastor. I-please mo ang sino paman. Ang dapat i-please, walang iba kundi ang Diyos lamang. Kaya nga sa isa sa mensahe ko, ang sinasabi ko po, please
Please the Lord. Amen? Please. Please the Lord. Magandang title po ng message yan. Don't you ever forget that if we are claiming na tayo po'y true church, ang piniplease ay ang Diyos. Walang iba. Kaya nga sabi niya sa mga churches, malinaw, whether therefore you eat or whatsoever you do, do all to the glory of God. Diba? Sa Colossians, nilinaw ko na sa inyo kanina, malinaw po mga kapatid, not as pleasing men, but as pleasing the Lord. Ganon din po sa Ephesians, mga kapatid, nililiwanag na kung saan mapuspos tayo ng Banal na Espiritu, and then, anong gagawin natin? Papupurihan natin ang Panginoon. Kaya nga ako naniniwala na kapag true church yan, hindi nyo po kailangang hatawid yan para kumanta at magpuri sa Diyos. Mga kapatid, alam ng mga mananampalataya na ang Diyos dapat purihin, na ang Diyos dapat paluguran, ang Diyos dapat itaas, ang Diyos ang dapat bida, ang Diyos ang dapat maluwalhati sa lahat ng gagawin po natin. Kaya nga mga kapatid, to summarize everything sa message po natin, diba? Kasi of course, ako po being a Baptist, I am claiming na tayo po ay church ng Panginoon. Pero sabi ko nga po, to claim that is not enough. We need to prove that. Diba? Don't just claim na ikaw ay true church, na tayo po ang true church. Prove it, mga kapatid. Prove our church to be true by practicing godliness. Kaya nga nililinaw ko po hindi ba nakakahiya na kapag kasi nasabi natin, church tayo ng Panginoon, puro tayo may espiritu dapat ng Panginoong Jesucristo, pero hindi tayo magkasundo-sundo. Minsan personality conflict, minsan yung mga personal differences, mga hindi tama po yun. Why? Because kung talagang tayo po'y mananampalataya, may espiritu po tayo ng Diyos. Kaya sa church natin, ang dapat nakikita, pagmamahalan, pag-uunawaan, pagpapatawaran. Yan po dapat, pagtutulungan, panalanginan. Kaya sa Biblia, lagi pong nililiwanag yan Bilang katawan ng Panginoon, dapat yung katawan na yan, magkakasundo po yan. So, hindi po godliness yun kapag po hindi tayo magkakasundo. Diba? By preaching the gospel. Pangit naman, sinasabi natin, tayo true church ng Panginoon, tulog lang po tayo ng tulog. Tapos hindi tayo ma-involve sa mga soul-winning endeavor and effort ng church na kinabibilangan natin. Diba? Nakakahiya naman po yun mga kapatid na tayo pa makakatok ng mga relihiyon na nagdadala ng kung ano-anong mensahe. Diba? Napakalaking insulto at kahihiyan. Nasabi mo, true church ka ng Panginoon, you have the right message. Pero nakatikom lang ang bibig mo, wala kang effort ang ginagawa. Kaya nga sa mga ministries, don't expect na mag-grow po tayo, particularly in number, if we are not participating and involving ourselves sa soul winning. Isa sa buhay ng church, soul winning. At ang isa sa katibayan na true church tayo, dapat soul winning church po tayo. So napakahalaga po niyan. And then, by pleasing God. Talagang mararamdaman nyo po na yung nangangaral, Diyos ang itinataas. Yung mga nagsasalita, Diyos ang itinataas. Yung may mga serbisyo, Diyos ang itinataas. Kaya mga kapatid, naway makilala nila na ang Baptist Church ay totoong church sa pamagitan po ng ating teaching, sa pamagitan po ng task, at sa pamagitan ng ating testimony. Okay? Teachings, task, and testimony. Yan po ang magpapatibay na church talaga tayong totoo. Na tayo talaga ang true church ng Panginoon. 3 bagay po, pakitype nyo nga kung natatandaan nyo. Ano yung 3 bagay na dapat po mga kapatid, bilang church ng Panginoon, paano natin pakikita po yan? Prove our church to be true by, 3 po yan. Di po ba? Tingnan nga po natin kung natatandaan nyo pa. By practicing godliness, tama po, Mampi, di ba? By preaching the gospel, and by pleasing God. So doon po sa practicing godliness, may binigyan po ako ng diin sa inyo. In our walk, in our works, in our witness, in our worship, and in waiting, di ba? For His coming. Yung paghihintay natin sa pagbabalik ng Panginoon. Kasi po, pag inaral nyo po yung doktrina ng second coming, yan po magdadala sa atin sa godliness Those who are waiting for the coming of our Lord Jesus Christ will live a holy life. Yung godly life. Di po ba? Makikita nyo po yan
sa itinuturo ng Biblia. Kaya meron po tayong 3 paalala sa ating pagtatapos. Papagtibayin natin sa ating teaching, sa ating task, at sa ating testimony. Yung turo, patotoo, at yung atas ng Panginoon sa bawat isa sa atin. So kaya ko po pinatype sa inyo para nang sa ganun ma-retain sa isip po natin. Kasi sa totoo lang, ako po'y pastor. And I believe that being a Baptist, ang Baptist po ay church ng Panginoon. Pero sometimes, it is really hard na i-claim po natin yan kung sa church natin, hindi po maganda ang patotoo. Kung sa church natin, walang tunay na spirito ng Panginoon na nahayag. Kaya medyo mag-evaluate po tayo, mga minamahal. Even as individual member of the church, naway nahamon tayo sa message na ito na ating napakinggan. So again, prove our church to be true. Meron pong church na inaangkin ang Panginoon. So wag daanin sa debate, wag daanin sa diskusyon, wag daanin sa tapang, wag daanin sa yabang. Daanin po natin sa patunay. Diba? Yun po ang mas matibay, mga kapatid, yung pruweba na tayo po ay church talaga ng Panginoon. Ngayong gabing ito, umaasa po ako na muli po tayong napagpala dito po sa ating naging pagtalakay. Prove our church to be true by practicing godliness, by preaching the gospel, and by pleasing God. Practicing godliness in our walk, in our works, in our witness, and in our worship. At syempre, wait for the coming. Diba? For His coming. Let us wait for the coming of our Lord Jesus Christ. So, preach the gospel to everyone, preach the gospel everywhere, and preach the gospel every time. Pleasing God in everything. In our teaching, in our task, in our testimony, let us please the Lord. Napaka-yamang pag-aaral mula po sa isang naging pagdiriwang na may taglay na paalala, don't just claim that you are a Christian, that you are a believer. Prove it. Don't just claim that your God is true. Prove it. Don't just claim that you are the true church. Prove it. Nawa, malinaw po sa inyo ang naging hamon ng ating mensahe. Let us pray. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa naging gabay mo sa amin. Salamat po sa Biblia na pumapatnubay at nagtuturo sa amin. At salamat din po sa mga taingang bukas, sa mga pusong bukas, sa mga uhaw at laging sabik na matuto sa iyong salita. Nawa ang pinag-aralan namin ito ay maging hamon na magdadala sa amin sa patotoo na kami nga ay kabilang sa iyong tunay na eklesiya. Thank you so much, Heavenly Father. Ingatan mo po ang bawat isa. Gawad mo po ang iyong basbas at pagpapala. Muli po, kagalingan sa mga may karamdaman, solusyon sa mga may problema, kagaangan sa mga may dalambigat, at kapayapaan sa may kaguluhan ng kaisipan. At nawadakilan Diyos, lagi ka namin panghawakan sa aming buhay. Muli po, pinupuri ka namin, pinaparangalan sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. So, thank you so much sa bawat isa na sumubaybay sa ating pong naging pag-aaral ngayong gabing ito. Shout out kay Esther Capiendo, kay Joseph Linga, at kay Nanay Percy. Ganoon din po kay Marian Misme. Ayan, si Mambiam, Angel, Tessa, anak, shout out sa inyo ni Angel. Okay, Dang Soriano, happy birthday uli. Ayan, ang aking nanay, Mami Maan Tuason, I love you po. And thank you po, ingat kayo lagi. Sister Marlene Torres, thank you so much. Mami Malu, Mami, thank you po. Sister Gina, Sister Gerald. So, at from Paris, si Sister Rodea Alcesto. Ate Kit, Doktora, thank you. Shalini, anak, thank you.
Mampi at sa bawat isa. Muli po, magandang gabi sa inyong lahat. Ito pong muli ang inyong lingkod, Evangelist Fernando de Vega, na ang tibok ng puso, lagit-lagi ipangaral ang salita ng Diyos at itaas, walang iba kundi ang ating Panginoon Diyos. Kayo po'y pagpalaing patuloy ng ating Panginoon. To God be the glory. Sa lupaing buhay, uhaw ko'y napawi, ngayon ay may ngiti, dun sa bukal ng tubig ng buhay, sa Diyos ako'y laging magpupuri. Kaibigan kung ikaw ngayon ay lalapit sa paanyaya ni Jesucristo, ang sala mo at uhaw ay mapapawi, tiyak magbabago ang buhay mo. Dun sa bukal ng tubig ng buhay, uhaw ko'y napawi, ngayon ay may ngiti, dun sa bukal ng tubig ng buhay, sa Diyos ako'y laging magpupuri. Dun sa bukal ng tubig ng buhay, uhaw ko'y napawi, ngayon ay may ngiti, dun sa bukal ng tubig ng buhay, sa Diyos ako'y laging magpupuri. Sa Diyos ako'y laging magpupuri. Sa Diyos ako'y laging magpupuri. Amen. Bye everyone. God bless.